Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo inanyahan ni Jesus upang samahan siya sa pagpupuri sa Ama sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ang araw na ito. Upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nilulugariya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuli ka namin, isasalamatan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang inyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atang ng paglilingkod sa kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ikaw, Panginoon, ay walang katulad sa maraming bagay na iyong ginaganap. Akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili.
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila, at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipana, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili pong nakatayo. Tayo ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat ng mabuting balita. Tayo po ay magsiupo. Kasama ko si Father Oka, ang ating rektor at parish priest ng National Shrine of Padre Pio, Father Ian at Father Glenn. Inaanyayahan ko kayo sa darating na Sabado. Tanungin niyo ko, bakit po? Tanungin niyo ako, bakit po? Ulitin niyo, bakit po?
Sa Sabado, kaarawan ng ating patron, San Padre Pio. Ipinagdiriwang natin ang 136 na taong kaarawan, birthday. Ang tunay niyang pangalan ay si Francesco Forcioni. Isinilang noong 25, kaya Sabado, taon 1887, kina Cracio Mario Forgioni at Maria Josefa Denuncio sa bayan ng Petrecina sa lalawigan ng Benevento sa Italia. Kung kaya't invited tayo lahat ni Padre Pio. Palakpakan natin may birthday. Magandang pagnilayan natin 2 days before ang birthday niya, ang mga pagbasa ayon sa pagdebosyon kay Santo Padre Pio. 2 pagninilay ang ibig kong pitasin sa mga binasa natin ngayon. Una ay hango sa unang pagbasa na naglalarawan ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Kahit ang tao ay naglapastangan sa Diyos, kahit na sinugatan ng tao ang pagmamahal ng Diyos sa atin, handa pa rin patawarin at kalimutan ang pagkakasala ng tao laban sa Diyos. Iyan ang Diyos natin. In spite of our unfaithfulness, God is faithful and loving. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa aklat ni Propeta Jeremias, gagawa ko ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipan ginawa ko sa kanilang mga ninuno na nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Papatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang mga kasalanan. When God forgives, God forgets. Ang Diyos na ating kinikilala at sinasamba ay matapat. God is a faithful God. At upang maramdaman ng mga Israelita ang katapatan ng Diyos na itong ginawa niya at sinabi niya, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila magiging bayan ko. I will be their God and they will be my people. Matindi ang salitang ito. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko, hindi sa papel, sa puso. Kung kaya't napakalino para sa atin, I will put my law in their minds, write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Ganyang kasigasig ang Diyos. Gusto niya na maging bahagi ang bawat isa sa atin. Kayo na may sakit, hindi ko nakakalimutan ng Diyos. Kayo na nanonood sa akin ngayon sa Facebook Live, kasama ninyo ang Diyos. Kahit wala kayo dito sa pambansang dambana ng Padre Pio. Kayo na may sakit, sana kayo po na naka-wheelchair, maikintal sa isip ninyong hindi kayo nalilimutan ng Diyos. Ang payo ko, huwag niyong kalimutan. Kung kayo naka-wheelchair, kayo na may sakit ngayon, nanunood sa akin, hindi kinakalimutan ng Diyos, please, don't forget God. Ito ang sabi ni Papa Francisco para sa atin. Madalas, dumadaan tayo sa mga pagsubok at mga paghirap sa buhay. Ngunit, palagi isipin natin, ito ay regalo. Ito ay biyaya ng Diyos. Masasabi natin ito, isang himala na di natin maaasahan.
Kayo na may sakit. Kayo na sa wheelchair. Huwag kayong magalit sa Diyos. Regalo ng Diyos sa inyo upang ang sakripisyo nyo ialay para sa amin nagtatrabaho. Hindi sayang ang sa inyong sakripisyo, ang inyong sakit, sapagat you contribute to the pains of the church, to sanctify the church. Kung kaya't kayo po, mga lolo, mga lola, may sakit, kung meron mo kayong nararamdaman, offer it to God. Then, it's a happy suffering. Ilan sa atin, reklamo ng reklamo. Sadali lang. Regalo sa inyo kung bakit may sakit ka. You become part of the church and the people of God. Pagpaalala, mahalaga. Ito ang sinasabi, we all go through difficult days at times. But we must always remember that life is a grace. It is a miracle that God drew forth from nothing. Pangalawang pagninilay natin ay naayon sa Ebanghelyo. Pag narinig natin ang mga katagang ito sa sinasabi sa Ebanghelyo ni San Marcos, samantalang siya'y kumakaing dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati, ibinigay sa mga alagad. Kunin niyo ito. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat, ibinigay sa kanila. Uminom silang lahat. Sabi niya, ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong ibibigay sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ko iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak ng kaharian. Ano ang naalala natin? Misa. Ito ang inaalala natin tuwing naririnig natin, kunin niyo ito. Ito ang aking katawan. Ano ang turo sa atin ni Santo Padre Pio? Pakatandaan natin ang kahalagaan ng ginagawa natin ngayong Eucharistia. Bago tayo maghiling, mamaya, inuunan natin sapagat ang biyayang dumadaloy kay Santo Padre Pio ay galing sa Eucharistia. At ang biyayang ibibigay sa atin ay daloy ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pagkumpisal. Pakinggan niyo ang sabi ni Santo Padre Pio. Always remain close to the Catholic Church because it alone can give you true peace, since it alone possesses Jesus in the Blessed Sacrament, the true Prince of Peace. Abalang-abala tayo. Sa aming mga Batanggenyo, ang salitang balais ng balais. Marami kang iniisip, ngunit ang tunay na kapayapaan, kapanataagan ng loob. Inner peace. Sa loob mo, kahit may nararamdaman kang sakit, pag may inner peace, mahimbing ang tulog kahit na may nararamdaman ka. Bakit? Alam mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Eucharist, si Jesus. Dagdag pang turo sa atin ni Santo Padre Pio patungkol sa Ebanghelyo. Every Holy Mass, heard with devotion, produces in our souls marvelous effects, abundant spiritual, material graces which we ourselves do not know. It is easier for the earth to exist without the sun than without the holy sacrifice of the Mass. Kailangan daw ang Eucharistia, ito nagbibigay buhay sa atin. Kung kaya't commitment natin, panata natin, Lord, linggo-linggo magsisimba ako. Sapagat ang ibig sabihin ng Eucharistia, pasasalamat. Salamat, Lord, sa napakaraming biyayang ibinibigay mo sa akin, kahit ang paghihirap, kahit na problema, regalo ng Diyos. Sapagat pag tayo may problema, tinatapi ka ng Diyos, hoy, hindi ka nag-iisa. Humingi kang tulong sa akin. Ilan sa atin may problema, bugnutin, sapagat
Para sa kanya, siya may problema. Di ba nandiyan si Jesus? Hindi ko kayo iiwanan. I will be with you always until the end of time. Kung kaya tuwing tayo nagsisimba, huwag niyong kalimutan. Nandiyan si Jesus. Kasama natin si Jesus. Tulad ng sinasabi ni Santo Padre Pio, since it alone possesses Jesus in the Blessed Sacrament, the true Prince of Peace. Pagpalain kayo na may sakit, pagpalain tayo ni Santo Padre Pio, salamat tayo sa Diyos na tinipon sa araw na ito. Sabado, birthday ni Santo Padre Pio, samahan natin si Santo Padre Pio sa pagpapasalamat sa Diyos, biyaya na patuloy na umaagos sa biyaya ng Diyos galing sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panalangin ng bayan, mga kapatid, halina at sama-sama tayong dumulog sa ating mahabaging Ama upang ilahad ang ating mga kahilingan, ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katolika, maakay nawa ang mga mananampalataya sa kanilang pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo upang makamta ng kapayapaan, kaligayahan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga bansa sa sanlibutan, punuin nawa ng Diyos ang masaganang biyaya ng pamumuhay ng bawat naninirahan dito at maibahagi nila ito sa mga naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa iba't ibang taong nakakaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, padaluyin nawa ng Diyos ang kanilang hinihiling na mga biyaya sa kanilang araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga tahanan, mabigkis nawa ang ating buong pamilya sa matibay na pananampalataya at panatilihin tayong ligtas sa mga sakuna at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, sa tulong ng ating mga panalangin, naway makamtan nila ang kapayapaang walang hanggan at makapiling nawa nila ang ating Panginoong Hesukristo sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang butihin, buksan mo ang aming mga puso upang buong kababaang loob naming tanggapin ang lahat ng inyong ninanais para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitan si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito, at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipan walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasayong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinimanan niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkan, sa angkang dinudulutang salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pataluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso, si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang pagkain, banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye, tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Sa pamamagitan po ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, asahan ninyong iingatan namin ang inyong mga private informations. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Noon sa pamamagitan ni Padre Pio, pagkatapos po ng huling pagbabasbas ay isusunod kaagad natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis. Ihahanda lang po natin ang mga gamit. At mamayang hapon, mayroon pa rin tayong isang healing mass at healing liturgy sa alas 5 ng hapon.
Tulad po ng nabanggit ni Archb kanina sa homilya, ngayon pong darating na Sabado ay pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng misa, alas 7 at alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon. Ang misa konselebrada po ng alas 9 ng umaga ay pangungunahan ng kanyang kabunyian, Kardinal Pula mula sa India. At ito po ay sasamahan ng Pangulo ng mga Obispo ng Pilipinas, ang Lubhang Kagalang-galang Ambo David, kasama ang ating mahal Arsobispo Gilbert Garcera. Yun po sa alas 9 ng umaga, susundan din iyon ng healing liturgy na may pagpapahid ng langis. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makaisa sa ating mga pagdiriwang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kayo ga po ay balais na. Hindi pa kayo balais. Kahit mainit ang panahon, narito pa rin kayo bilang pagpapakita ng inyong pagmamahal sa Diyos at kay Santo Padre Pio. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ngalan po ng mga paring naglilingkod sa Pambansang Dambana at ng National Confraternity of St. Padre Pio at ng Paris Pastoral Council, tayo pong lahat ay taus-pusong nagpapasalamat or taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat na kasama natin sa pagdiriwang na ito. Sa sumusubaybay po sa ating FB, sa inyong lahat na presensya ngayong araw na ito sa ating pagdiriwang, sa ating pong mga naglingkod sa altar, ating ILM, EMHC, lectors, commentators, collectors, El Shaddai, Couples for Christ, HJM, Familia. Palakpakan natin ang ating koro, NSPP Children's Choir, with Canosa Glee Club, headed by Miss Pilar Malipol and Miss Leila Biliostas. Sa ating pong liturgical environment, altar servers, MBG, youth, mga madre, Konfradiya ni Santo Padre Pio, sa mga naghandog po ng alay at mga intensyon sa banal na misa, sa ating pong donors and sponsors sa iba't ibang lugar, sa ating pong Reverend Deacons, ganon din po sa ating guest priest, Reverend Father Glenn, at ganon din po sa ating mga Carmelite Fathers na tumutulong sa ating pagpapakumpisal. Available po ang confession natin simula pa kaninang umaga hanggang tanghali. Ganon din po sa laging sumusuporta sa Pambansang Dambana, sa ama ng Archdiocese at namuno ng banal na pagdiriwang, Most Reverend Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa. Palakpakan po natin bilang handog pasasalamat. Pagkatapos po nito, ating isusunod ang healing liturgy na may pagpapahid ng langis. Muli po, maraming salamat. Tayo po ay magsitayo. Bagon puling pagbabasbas, konting obserbasyon lamang sa ating pangungumunyon. Pag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, ang sagot natin, Amen. Ang ibig sabihin ng Amen, naniniwala ako. So tinanggap po si Jesus, nasa iyo na. Bakit? Yung ilan sa atin, pagkakomunyon tinanggap si Jesus, magje-genuflect pa dito. Di ba nasa iyo na si Jesus? Kung tayo nangungumunyon, tinanggap po si Jesus, babalik ka na sa upuan, mananahimik, o kaya'y magpapasalamat sa Diyos. Hindi na kinakailangan tinanggap mo si Jesus, magje-genuflect ka pa. Bakit? Nasa iyo na si Jesus. Diba? Sabi mo, Amen, tinatanggap ko, naniniwala ko, nasa akin na si Jesus. Baguhin natin ang ugali na magje-genuflect pa tayo. Nasa iyo na si Jesus. Sa mga gumawa noon, baguhin mo ang ginagawa natin sapagat pag tinanggap mo si Jesus, nasa iyo na si Jesus. Di na kinakailangan magbow dito, nasa iyo na si Jesus. Di na kinakailangan mag-genuflect pa dito, nasa iyo na si Jesus. So sa mga nagsimba na sanay, matapos yan, luluhod, sandali lang, nasa iyo na si Jesus. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Magsiupo po muna sandali habang inihahanda natin ang mga gamit para sa pagliturhiya. Ang pag-aalay po ng bulaklak ay mamaya natin gagawin pagkatapos ng healing liturgy. May mga available pa pong rosa sa bandang likod at tagiliran ng simbahan. Ang sabi ni Padre Pio, kulay puti para sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan. Yun po'y ating iaalay mamaya matapos mabasbasan sa huling bahagi ng ating healing liturgy. Tayo po ay magsitayo para sa pasimula ng liturhiya ng pagpapagaling habang inaawit ang awit kay Padre Pio at ipinapasok ang kanyang mga relikya. Palakpakan natin si Santo Padre Pio.
Ang prenosisyon ngayon ay bahagi ng katawan ni Santo Padre Pio o mga gamit na ginamit ni Santo Padre Pio. Iyan ang ibig sabihin ng relikya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo sa Diyos na mapagpatawad. O Diyos ko, Ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at maging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilipastangan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopootan ang kasalanan, at ngayoy gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo, Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng inyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mong muli ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling sa tulong ng panalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patron si Santo Padre Pio. Pagpalain at pagalingin mo kaming lahat sa aming mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na bubuhay at naghahari kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari, ngunit di siya gumaling, bagkus naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipon niya ang kanyang damit, sapagkat sinabi niya, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, "Sino ang humipo sa akin?" Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mo ang makapal na taong gumikit-kit sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa inyong damit?" At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhas ay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Katulad po ng ating kinagawian, sa bawat ika-23 araw ng buwan, atin pong ikinukwento at ibinabahagi ang testimonya ng pagpapagaling, mga kwento ng kabutihan at awa ng Diyos sa bawat mananampalataya.
Ngayong umaga ay atin pong tunghayan ang kwento ng isang guro mula sa Bato, Camarines Sur, sa Bicol. Siya ay dumanas ng stage 4 Hodgkin lymphoma, isang sakit sa dugo at immune system. Tunghayan po natin ang kanyang kwento. Ngayong Mayo ay pinagdiriwang natin ang mga araw ng mga ina. Ang pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina ay walang kapantay. Hindi kailanman sumusuko para sa pamilya. Ito ang kwento ng isang ina at guro na taga Santa Cruz, Bato, Camarines Sur sa Bicol na nagkaroon ng stage 4 Hodgkin lymphoma. Sinubok ang katatagan ng kanyang pananampalataya para sa kanyang pamilya. Pakinggan natin si Mrs. Jocelyn Tanay Lipata sa kanyang napagtagumpayang pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at sa tulong ni Santo Padre Pio. Nagkaroon po ako ng malubhang karamdaman, stage 4 na Hodgkin lymphoma. Sakit po ito sa dugo at immune system. Actually, hindi ko po kilala si Padre Pio. Wala po akong idea kung sino po siya. Pero every time po pumupunta kami ng Cavite sa bahay namin from Bicol, nadadaanan po namin yung bukana ng Padre Pio. Na-curious po kami, sabi namin, gusto kong puntahan. At simula noon, natuto na po kaming magsimba dito every time na pumupunta po kami nung may sakit ako. So one time, pumunta kami dito nung papunta na po kami ng Cavite, ng Manila, dahil kailangan ko na pong i-chemo. Kasalukuyan pong nandito noon ang relics ni Padre Pio. October 2018, hindi ko na po kayang maglakad. Inaakay na lang ako ng asawa ko at ng kapatid ko. Sa kabutihang palad po, sa kabutihan ng mga tao, inalalayan po nila ako. In-assist po ako kung paano ako makakalapit sa relics ni Padre Pio. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na manalangin ng mataimtim sa relics. At sa kapangyarihan po ng panalangin ni Padre Pio at ng Diyos, noon din po pagkakataon na yun, nagkaroon ako ng lakas. At habang pauwi na po kami, nakapaglakad po ako mag-isa nang walang maalalay sa akin. Kaya naniniwala po ako na makapangyarihan ang panalangin ni Padre Pio, lalo na sa may mga ganitong karamdaman. Yung papa ko po, tinutulungan niya po ako kasi siya po ang mas mahilig po na magnovena. Tinutulungan niya po ako kung paano po magdasal. Meron po kami novena ni Padre Pio, yun po ang dinadasal namin, araw-araw. Actually po, very grateful po talaga ako sa Panginoong Diyos. After 2019, nag-chemo ako. Nakabalik po uli ako sa trabaho ko. Anong balik po yung buhay ko. Bumalik po ako ng trabaho ng June. And then, December 2019 po, after po ng ilang months, dineclare na po ako na magaling na po ako sa karamdaman. Nagkaroon pa po ako ng maraming mga pagsubok, pero nanatili ako matatag at nagtiwala sa Panginoon. Patuloy pa ako sa pag-aaral at ngayon po ay very unexpected po. Gagraduate na din po ako ng PhD. So, very grateful po ako sa Panginoon sa napakadaming pagpapala at binigyan pa niya po ako ng isa pa pong anak. Sa tulong po ng Diyos, nagkaroon pa ako ulit ng maayos na buhay. March 2019 po, right after nung chemo ko, 6th cycle po ng chemo ang pinagdaanan ko. Ang Panginoon ay laging nasa atin. Kahit anong pagsubok na ibigay sa atin ng Panginoon, lahat yun ay pagsubok lang at lilipas yun. Ang kailangan lang talaga natin is magtiwala sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Huwag lang tayong bibitiw sa pagkapit sa Kanya. Lahat ng problema ay malalagpasan basta't may pananampalataya po tayo sa Panginoon. Lubos po ang pasasalamat ko kay Padre Pio. Isa po siya sa naging gabay ko.
isa po siya sa naging kakampi ko ng mga panahon na nangangailangan ako ng tulong ng Panginoong Diyos. Naniniwala ako na napakamakapangyarihan ng kanyang dasal at lahat ng dasal na hiniling ko na ipaabot niya sa Panginoon ay dininig ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako kay Padre Pio sa lahat ng pagpapala at panalangin na ipinagkaloob niya. Sa mahal na Diyos, ang buhay ko ay utang ko talaga. Wala ko sa buhay kong ito ngayon kung wala ang pagpapala ng Diyos. So naniniwala ako na may misyon pa ako sa mundong ito. At kung ano man po yun, dalangin ko na bigyan ako ng lakas ng Panginoon para magampanan ko lahat kung ano man yung misyon na yun na ibinibigay niya sa akin. Tunay nga na everything happens for a reason. Tandaan, faith makes all things possible and hope make all things work. Minsan ay sadyang hahagupitin ka muna ng sakit. Ikaw ay masusugatan at manghihina. Ngunit ika'y muling makakabangon kung patuloy kang mananampalataya at magpapaubaya sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng pagpapagaling kay Jocelyn Lipata sa pamamagitan ni Padre Pio. At kung kayo rin po ay mayroong mga kwento ng kagalingan ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, makipag-ugnayan po kayo sa aming opisina upang maibahagi rin naman natin sa ibang nais nating bigyan ng inspirasyon sa pagpapagaling lalo sa kanilang mga nararamdaman. Tayo po'y tatayo sa pagpapatuloy ng ating liturhiya ng pagpapagaling. Awitin natin ang Come Holy Spirit. Itas natin ating kanang kamay at ang kaliwang kamay ay nasa dibdib habang inaawit ang Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Maghaming tayo. Halika, Banal na Espiritu, sa aming pagtitipon. Halika, Espiritu, aming gabay at buhay. Palakasin mo ang aming sarili upang makapagdulog kay Jesus, ang bukal ng lahat ng biyaya at pagpapagaling. O Banal na Espiritu, hipuin mo ang aming mga karamdaman, ang aming problema, ang aming buhay, ang aming pamilya, at ang bawat isa sa amin. O Banal na Espiritu, dalhin mo kami kay Jesus upang maramdaman namin ang agos ng biyaya ng pagmamahal ng Diyos. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, nagmamakaawa kami sa lahat mang nanganagawa naming kasalanan at nagtitika na hindi na babalik
sa ganong kahinaan ng pangangatuan. O Santo Padre Pio, biyaya ng Diyos sa simbahan, pinadala ka upang gabayan kami kay Kristo. Maramdaman namin ang pagmamahal ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok, suliranin at kahirapan sa aming sakit kung saan man sa bahagi ng aming katawan. Hingin natin kay Santo Padre Pio na bigyan tayo ng biyaya ng kagalingan sa ating karamdaman, sa katawan man, sa kalooban, at sa spiritual na buhay natin. Sa pamamagitan ng dasal na ito, hinihingi namin, Panginoon, na ibuhos mo ang iyong pagpapagaling at biyaya na mabuo kami balik sa iyo. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Panalangin para sa pagpapagaling. Panginoon, Kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako inyong pagalingin. Ako po ay papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis nyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matiyagarin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo't higit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa, lagi kong bigyan ng panahon ng aking sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalangin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang nakakaligalig sa akin, sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, sa pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagkakataon pong ito, gagawin natin ang paglalagay ng langis. Paglapit po ninyo sa mga pari at mga ministro, ilalahad ninyo ang inyong mga palad, lalagyan kayo ng langis sa noo at sa inyong mga palad. Kayo na po ang maghahaplas dito sa bahagi ng katawang nais ninyong magkaroon ng kagalingan. Tahimik po nating gagawin ang bahaging ito, huwag po kayong magsisiksikan.
Ikaw lamang ang makakapagpanumbalik ng aking lakas. Dahil ikaw ang lumikha sa akin, tagapagligtas ng aking buhay sa pamamagitan
ng ito. Muli kong handog sa'yo patnubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Tayo pong lahat ay tatayo para sa panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais nyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating mga pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa.
Salamat sa Diyos. Maaari na po nating ialay ang mga bulaklak kay Padre Pio. Francesco po yun ngalang ibinigay sa'yo ng iyong buting magmula. Tanging pangarap mo'y ang makapag-aral at maging alagad ng poong may kapal. Sa mura mong gulang ika'y sakitin, nanatili sa iyong pagkamadasalim. Di mo alintana anumang gawain, itong paglalaro di mo napapansin. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa dalangit paggabay mo. Pari ay nakita sa'yo, malasakit at pag-ibig sa kapwa-tao, tanang karamdaman, idaing sa iyo. Walang pagsubaling pinagagaling mo. Sa 50 taong may stigmata ka, ang hapdi at kirot di mo alintana. Di ka dumadaing, di ka nabalisa. Sa ating Panginoon ay nakiramay ka, Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa dalangit paggabay mo. Sa iyong pagyao, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Mga daing namin at mga pagluhod, batid namin lahat yung idinudulog. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo